ang tinaguriang The Land of the Rising Sun, ang Japan, kung saan matatagpuan ang pinakamagaganda at sagradong lugar ay hindi alintana na sa pagsapit ng dilim ay kaliwat ka ng krimen ang mga nagaganap. Subalit sa kabila ng mga krimen na to ay may mga taong tinaguri ang tagapagbalanse, mga tagapaghatid ng katapusan at pumipigil sa pagkalat ng kasamaan, mga taong nakatago sa madilim na parte ng mundo kung saan sila nabibilang. Ang mga tao na to ay kinikilala bilang mga hitmen. At upang makakawala sa madilim na parte ng mundong ito, ay may isang naglakas loob na tahakin ang hindi pamilyar na daan ng pagiging hitman. Isang hitman na umukit ng sariling kasaysayan na may mabuting hangarin na nagpapanatili ng kaayusan sa bansang Japan. At once upon a time ay may isang hitman na kinukonsidered bilang the greatest of all time. At ang pangalan ng hitman na to ay walang iba kundi si Taro Sakamoto. Walang dudang sa kapanahunan nitong si Taro Sakamoto talaga namang namamayagpag ang pangalan nito sa larangan ng pagpaslang. Ang mga kriminal ay talaga namang takot na takot sa ating protagonist. Maging ang mga kapwa hitman ay sobra-sobrang paggalang sa kanya. Na kahit gaano pa katitindi ang mga nakakaharap nitong si Sakamoto ay masasabing minamanilang at wala talagang laban sa kanya. Pero sa kaso ng ating bida sa manga na to, ang pinakanahirapan siyang kalabanin ay ang love. Yes guys, ang pag-ibig. Dahil isang araw ay tinamaan ng pana ni Cupido ang pinakamalupit na hitman sa kasaysayan ng Japan nang magawi ito sa isang grocery store. Dito ay iniwan niya ang pagiging hitman at tuluyang nagretiro. Nagpakasal sa babaeng nagpatibok ng puso niya at kalaunan ay nagkaroon sila ng anak na pinangalan ng Hana. Subalit ang pinakamatinding revelasyon sa kinikilalang matikas at pinakamagaling na hitman ng nakaraan, ngayon si Taro Sakamoto na out of shape na. Yo, what's up, this is Kuya Jepoy, ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review para sa manga ng Sakamoto Days. At dito pa lang sa chapter na to ay papakitaan agad tayo kung gaano nga ba katindi itong ating bida. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang kwento sa mismong harap ng maliit na tindahang Sakamoto. At nakikita nga dito yung dalawang bata na to na kinikilatis ko nung klaseng pupo nga daw itong nasa harap nila. Napilyong isinagot naman ng isa na pupo nga daw ito ng alien. Sa loob ng tindahan ay dito natin unang masisilayan ang pinakamagaling na hitman sa kasaysayan na sarap habang kumakain ng noodles. Sa kabilang dako naman sa likod ng matagal na paghahanap na itong lalaki na to sa kinaroroonan ni Taro Sakamoto ay sa wakas, nakita niya na rin ang matagal niya nang hinahanap. Sa loob ng tindahan sinabi nga dito ng bata na to na tignan nga daw ng maigi ni Sakamoto na kapag tamaan niya nga daw na itong Sanction Cup Arrow yung target ay dapat makakuha nga daw siya ng libreng juice. Tuwang-tuwa nga dito itong asawa ni Taro Sakamoto na si Aoi na sinabi pa nitong napapadalas nga daw yung pagpunta ng batang to dito sa tindahan nila. Bali nagmintis nga yung unang attempt ng bata kaya naman dito sinubukan niya ulit. Subalit sa pagkakataon na to ang tinamaan niya nga ay etong lalaki na to na dahilan kung kaya't natapon yung mga pinamili nito at nadumihan pa nga etong puting pantalon niya. Galit na galit nga dito yung lalaki kung kaya't kinuhilyan niya yung bata. Agad namang nataranta si Aoi at sinabi sa asawa kung ano nga ba ang gagawin nila. Nang akmang papatulan na sana ng lalaki yung bata ay mabilis namang hinawakan ni Sakamoto yung kamay ng lalaki. Gamit ang isang ballpen agad namang hinawakan ni Sakamoto sa ulo ng lalaki at kasabay na nilagyan ng gripo yung lalamunan na ito. Well, ang totoo dahil sa retired hitman na nga itong ating protagonist ay sa loob ng isip niya lang ito ginawa. Makikitang dismayadong umalis ang lalaki at nagpasalamat namang umiiyak yung bata. At habang hawak ng ating bida yung ballpen nasabi niya sa isip niya na kamunti kanya na nga daw mapatay yung isang yon. Bigla namang may nagsalita at talaga namang na-impress siya sa ginawang yun ni Sakamoto. Dahil nakita niya nga daw yung pagsaksak nito sa carotid artery gamit lang ang ballpen. Bali itong carotid artery mga idol ay pares ng blood vessel na siyang nagdi-deliver ng dugo mula sa katawan papuntang utak ng isang tao. Ipinakilala nga dito yung lalaki na to na si Shin the Clairvoyant, isang dating kasamahan ng ating bida na isa ring hitman. Sa muling pagkikita ng dalawa agad niyang nagreklamo itong si Shin sa kung bakit ang pagpatay nga daw agad sa kanya ang pinakaunang pumasok sa isip ng ating bida. Nagpakilala nga ulit siya bilang si Shin Asakura at dati nga daw siyang nagtatrabaho para kay Sakamoto nung mga hitman pa sila. So bali itong si Shin may kakayanang bumasa ng utak ng ibang tao. Pagkatapos ng 5 taong pananahimik ni Shin nag-decide siyang magpakita para subukang i-recruit ulit ang dating kaibigan na si Sakamoto sa mundo ng pagiging hitman. Dahil hindi niya nga maintindihan sa kung bakit sinasayang lang ni Sakamoto yung walang kapantay na talento nito kapalit nga daw ang napaka-boring na buhay. Subalit dahil nga sa kakayanan nitong si Shin na makabasa ng utak ng ibang tao
alam niyang wala ngang intensyon ng ating bida na muling bumalik sa dati nitong karir. Ininsist pa nga dito ni Shin na isang nga daw siyang legend at bakit nangyari sa kanya yung ganito ngayon, na kung bakit siya tumaba. At dahil nga sa inis netong si Shin agad naman itong nagpaalam na kung okay lang ba daw manigarilyo. Pagpapatuloy pa nito na ang totoo nga daw tila ba anino na nga lang daw si Sakamoto ng dati nitong sarili. At pagkasindi niya sa sigarilyo bigla namang naputol yung dulo nito at nagulat nga itong si Shin sa nangyari. Bali ipinalam nga netong ating bida na despite sa matagal na siyang retirado sa mundo ng assassination, capable pa din siyang eliminate ang kahit anumang banta o mga bagay na against sa mga patakaran niya. Bali ipinalam nga dito ni Sakamoto na bawal manigarilyo sa baluarte niya. Pero despite niya sa tindi ng angas netong ating bida ay dito din napag-alaman ni Shin na etong si Sakamoto ay kilala din bilang isang town's jack of all trades na ginagawa ang maraming mga bagay bilang pakikisama sa mga kapitbahay neto at maging sa buong komunidad. At bilang isang tahimik na tao ay nagagawa niyang ma-blend ang sarili niya sa normal na pamumuhay ng ibang tao sa loob ng 5 taon nang walang aberya. Bali yung ganito katagal na klase ng pamumuhay ang siya ring nakapagpalobo sa katawan ng dating kinikilalang pinakamagaling na assassin. Kaya naman dito ay nasabi ni Shin na sobrang layo nga doon ni Sakamoto sa dati nitong pagkatao at talaga namang hindi siya makapaniwala. Nag-decide nga itong si Shin na umalis na lang at sinabi niyang babalik nga daw siya. Pero bigla naman siyang tinira ng sanction cap arrow ng asintadong bata at nasa pool sa ulo si Shin. Pagkatapos biglang kumaripas ng takbo yung pilyong bata. Nang makasakay na sa kotse etong si Shin sinabi niyang sigurong naging malambot na nga daw etong si Sakamoto. Pero base nga din sa nakita niya sinabi niyang gayon pa man ay napakakul pa din daw ng ating bida. Na kahit tumaba nga ito ay nagtataglay pa din ito ng matinding aura. Pagkatapos ay paulit-ulit na inintog ni Shin ang ulo sa manibela habang sinasabing gusto niya nga daw makatrabaho ulit si Sakamoto. Dito ay may biglang tumawag kay Shin at nagtanong kung nanalo nga ba daw siya against kay Sakamoto na agad namang sinabi ni Shin na ikinalulungkot niya at hindi niya nga daw nagawa yon. Tanong pa nito na kinakailangan ba talagang iligpit si Sakamoto? Dahil ayon niya sa nakita niya ay hindi naman ito magiging banta sa kanila. Sinabi naman nitong boss ni Shin na alam naman daw niya siguro yung patakaran nila na ang sino mang tumiwalag sa kanilang organisasyon ay kinakailangan na iligpit. Pagalit din itong sinabi na kung hindi nga daw kayang gawin to ni Shin, marami naman daw ang kating-kati na gawin yung misyon na to at pagkatapos sanibihan pa siya na mamili na kung gagawin niya ba to o mamamatay siya. Dito ay nakapag-decide nga itong si Shin na dahil wala siyang pagpipilian ay kinakailangan niya itong gawin. Kaya naman kinabukasan ay agad din siyang bumalik sa tindahan ni Sakamoto. Dito ay nakaslubong niya itong si Aoi at yung bata. Agad naman siyang namukha ni Aoi habang yung bata naman ay nagtanong kung pwede ba silang maglaro dahil naboboring nga daw siya. Sumagot naman itong si Shin at sinabing hindi nga daw pwede dahil ngayon nga daw ay oras para sa isang digmaan. Pagkapasok nga nitong si Shin sa tindahan bigla niyang sinabi na lilisanin niya nga daw ang bayan na to ngayong araw. Kaya naman inapadaan siya dito upang magbigay galang. Pagkatapos agad naman nabumunot ng baril si Shin at mabilis na pinaputokan ang ating bida. Dito nga ay walang kahirap-hirap na na-deflect ni Sakamoto yung bala ng baril gamit etong cuff drop na nasa bibig niya. Pagkatapos biglang nabasa ni Shin yung susunod na galaw ni Sakamoto. Pero habang nagproproseso sa utak niya etong mind reading skills niya, bigla namang nawala sa paningin niya ang ating bida. Then nag-proceed naman si Sakamoto sa paggamit niya itong mga store stocks niya ng ice cream pops at goma para ma-reverse yung sitwasyon papunta kay Shin. Dito ay talaga namang naging effective yung opensa ni Sakamoto at nagpailag-ilag nga itong si Shin sa matitinding cuff drop shots na ginagawa ng ating bida. Nang makatsyempo na nga si Shin dito na nga siya tinamaan ng cream puff sa mukha at habang na-distract nga ito sa pagtikim ng ice cream na tumama sa kanya dito na siya sinalisihan ni Sakamoto. Sinabi nga dito ni Shin na kinakailangan niyang ma-re-establish yung posisyon niya. Subalit bago pa man niya ito magawa biglang isang napakatinding sipa ang sinalo na itong tinaguri ang clairvoyant. Pagkatapos ng matinding showdown nagising na lang itong si Shin sa isang mainit na hapunan kasama ang pamilyang Sakamoto. At sa isang maiksing gabi nabiyayaan itong si Shin ng nakamamanghang hapunan na gawa ng may buong pagmamahal sa pinakaunang pagkakataon ng buhay niya na something kailanman hindi niya na-experience sa mga taong namumuhay siya bilang isang hitman. Dito din bigla niyang naintindihan sa kung bakit ganun-ganun lang nilisan ni Taro ang kanyang prestihiyosong karir. Nasa kabila nito ginawa niyang itigil ang pagpaslang upang protektahan ang kanyang araw-araw na simpleng pamumuhay. Pagkatapos nagpaalam na nga itong si Shin at nagpasalamat sa masarap na hapunan. Habang ipinalam naman ni Taro Sakamoto na welcome siya at maaari din siyang bumalik. Dito na-realize din ng clairvoyant na bagamat may kakayanan siyang makabasa ng isip ng ibang tao wala talaga siyang pag-asang manalo kay Sakamoto. Pagkatapos nga nun pinatawag nga itong si Shin ng big boss ng kanilang organisasyon. At nadidismaya nga ito dahil sa hindi nito nagawang patayin si Taro. Bigla namang nagmakaawa si Shin na hayaan na nga lang daw nila si Sakamoto.
Well, dahil nga ito sa nakita niyang matiwasay na pamumuhay kasama ang pamilya nito. Nagtaka naman na itong Big Boss sa kung bakit nga ba daw dinidepensahan niya yung taksil na yon. Gayong nilabag daw nito yung kanilang patakaran at inabandon na ang kanyang responsibilidad sa organisasyon. Kaya naman dahil doon ay kinakailangan nga daw mamatay ni Sakamoto. Bali na ako na nga lang dito ni Shin yung responsibilidad na mamatay kapalit ng buhay ni Sakamoto. Basta't hayaan na nga lang daw nila itong mabuhay. Sumagot naman si Shin at sinabing pinitensya niya nga daw yon dahil sa pagtatangka niyang pagpatay sa kinikilala niyang bayani. Nang isinagot naman nitong boss nila na sige nga daw. Tapusin niya nga daw ang sarili niyang buhay at hahayaan nilang mabuhay si Sakamoto. Pero sa isip nga nito nasabi niyang sige at mamatay nga daw na isang hingal itong si Shin kung maniniwala nga daw itong tutupad sila sa usapan. Pero dahil sa nakakabasa nga ng isip si Shin nalaman niya yung plano na itong boss nila. Dito nga ay biglang nataranta ang lahat habang sa tindahan naman ni Sakamoto naririnig niya sa isang hearing device ang putukan ng mga baril. Dali-dali namang binuksan ni Sakamoto itong armory niya at makikita natin ang napakarami at samot-saring mga armas. Dito ay naghanda si Sakamoto nitong mga gagamitin niya na as if may pupuntahan itong gera. Habang sa kabilang banda naman nagsisimula na ang putukan. Bali hirap na hirap nga dito itong mga kalaban ni Shin na patayin siya dahil napipredict niya ang mga kilos ng mga ito. Subalit may malaki siyang problema dahil ayon sa kanya papaubos na nga itong bala niya. Bigla namang na-corner dito si Shin kaya naman nasabi niya na lang na eto na nga daw ang katapusan niya. Pagkatapos biglang namatay ang ilaw sa loob ng warehouse na yon at mula sa kung saan bigla na lang lumitaw etong si Sakamoto para iligtas ang isang taong dati ay kinukonsidera niya bilang isang kakampi. Sa saktong pagdating ng ating bida mula sa nanganganib na buhay ni Shin napigilan niya ang posibleng pagkamatay ng tinaguriang clairvoyant. Despite nga din sa pagiging out of shape netong ating bida sa loob ng 5 taon, mabilis niya lang din natalo etong buong crew ng mga mababang uri ng assassins nang walang kahirap-hirap. Sobrang smooth nga din ng mga bawat pagkilos nito at talaga namang ipinapakita niya dito na pagdating sa pagprotekta sa mga taong kinikilala niyang mahalaga sa kanya, agad niyang naipapagpag yung ina-assume nating kalawang sa katawan niya. At gamit ang sariling mga kamay at isang simpleng kutsilyo lang laban sa isang grupo ng mga kriminal na gamit ang mga baril, talaga namang namamayagpag pa din ang husay at galing ng ating bida sa paikipaglaban. Na ang nag-iisang Taro Sakamoto kahit na mataba na ay hindi pa rin mapapantayan bilang isang legendary hitman. Bali dito nagulat nga itong si Shin sa kung bakit nga ba nalaman ni Sakamoto kung nasaan siya. Sabay may kung anong tinanggal naman si Sakamoto mula sa baril ni Shin. Dito napag-alam ang kinabitan pala ng ating bida ng bug listening device yung baril ni Shin nung naglaban sila sa tindahan ni Sakamoto. Pagkatapos nga sinabi ni Shin na nakapagdesisyon na nga daw siya. Na ngayong araw ngunit hindi pa man natatapos ang sasabihin bigla na lang inihagis si Taro ang isang apron sa harapan ni Shin. Agad namang nalaman ni Shin ang nasa isip ng ating bida. Nasa isip nga ni Sakamoto ang 800 hanggang 850 yen bawat oras na sweldo kapalit ang pagtatrabaho sa convenience store niya. Sa sumunod na araw ay makikitang formal ng miyembro si Shin ng Sakamoto's convenience store at naiinis nga ito dahil sa kulit ng batang palaging nasa loob ng tindahan. Natuwa naman itong si Aoi nang makita si Shin at sa araw nga na to ay natupad din sa wakas na makatrabaho ulit ni Shin ang legendary assassin. Yun nga lang pareho silang tendero sa isang convenience store at dito nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol, kung nag-enjoy kayo sa ganitong manga can I have a like para sa video na to at huwag nyo na din kalimutang mag-subscribe for future Sakamoto anime reviews. I-follow nyo na din ang aking Facebook page for more anime news and updates. At kung nandito ka pa rin sa parteng to salute sa'yo at maraming salamat. Bye bye!